Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-uusapan natin ngayon guys, yung mga may anxiety na nakakaranas ng mga heartburn, acid reflux, at GERD. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga karamdamang ganon ang mga may mga chronic anxiety or may mga generalized anxiety disorder? Guys, hindi lang mga pananakit ng ulo, pagkakahilo, pananakit ng tenga, or mga muscle tension ang nararanasan ng isang may anxiety. Karamihan guys nagkakaroon ng digestive issue or digestive problem ang mga may anxiety. Napakahalaga guys na maunawaan natin yung pagkakaroon ng mga problema natin sa tiyan. Kagaya ng mga heartburn, acid reflux, at mga GERD. Alam ko guys kasi karamihan sa mga taong may mga GERD nakakaranas ng anxiety, ng depression din. So nagkaka-connect sila. So nanggagaling siya sa yung mga taong laging na-stress, may mga chronic anxiety, nagkakaroon din sila ng mga GERD at ng acid reflux. Tumataas kasi yung acid ng isang taong may anxiety, kaya nagkakaroon ng heartburn, nagkakaroon ng acid reflux at GERD. Kung mataas guys yung acid natin sa katawan, lalo na pag meron kang anxiety, kasi nga tumataas yung acid natin. Naaapektuhan yung, unang-una naapektuhan yung paghinga din natin. Paghinga, naapektuhan yung lalamunan. Kaya nga, minsan guys, nakakaranas ng yung mga may anxiety, nakakaranas ng pananakit din sa lalamunan, na feeling mo meron kang papuntang sore throat, gano'n na karamdaman, kasi yung acid tumataas. Pag na-stress tayo, nagpa-panic attack, nagkakaroon tayo ng anxiety attack, nakakaranas tayo ng mga digestive issue. So sa digestive issue guys, kasama dyan din yung pagkakaroon ng constipation, diarrhea, na hindi rin natin maintindihan pag minsan kasi tumataas yung level ng acid natin sa katawan. So sa akin guys, sa aking karanasan, hindi ako gaanong nagkaroon ng ang GERD na kamukha ng iba. Pero nakaranas ako dyan noon guys, noong unang taon ko ng anxiety. Akala ko noon sumasakit lang yung tiyan ko kasi mahilig ako noon magsili. Simula bata ako guys, mahilig ako sa mga spicy food. Actually, kung sasabihin ko sa inyo talaga, yung sili talaga sa akin, very strong talaga yung paggamit ko ng mga spicy food. Parang Indian food, ganon. Mahilig ako sa spicy. Hindi ko alam guys na nakaka-apekto yun dati sa anxiety kasi hindi ko naman alam na may anxiety ako dati. So, mahilig ako sa spicy. So, during the time na meron na akong, alam ko na may anxiety ako, inalam ko na kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. So, pagka meron kayong mga GERD, acid reflux at heartburn, iwasan talaga nating uminom ng kape, kumain ng mga maaanghang o yung mga spicy food kasi tumataas lalo yung acid natin. So tayo guys, yung mga taong may anxiety, mas taas yung acid natin pagka nagkakaroon tayo ng panic attack, anxiety attack. So sa akin guys, nagkaroon ako ng mas mabilis na recovery sa tiyan ko dati kasi umiwas talaga ako sa pagkain sa maaanghang noon. Pati kape guys, sinabi ko dati na uminto talaga ako. Pero ngayon guys, nagkakape ako. Kaya minsan umaata-atake konti yung anxiety ko. So, iwasan natin guys, pagka meron talaga kayong GERD, lalo na yung mga nakakaranas ng GERD guys, nakakaranas ng heartburn, acid reflux, soda, huwag kayong uminom ng soda, kape, spicy food, yung mga concentrated juices, yung mga pineapple juice. Mas maigi guys yung plain water, more water kayo. And then sa pagkain guys, sa carbohydrates, less carbohydrates. Meron tayong mga healthy carbohydrates which is kailangan din natin. Pero pag too much carbohydrates guys, hindi siya maganda sa mga may anxiety, may mga GERD. So, dapat kailangan nating i-balance yung diet natin, i-balance yung pagkain na kinakain natin. So more on vegetables, fresh, dapat yung kinakain nating mga gulay, mga fatty food, iwasan natin talaga yan. Kasi guys, ito pa, yung pagkain na mabilis
sa mga may mga GERD, may mga acid reflux at heartburn, mabilis yung mga mabibilis kumain. Kasi may mga taong mabibilis kumain guys, no? Yung mga mabibilis kumain, bawas-bawasan natin yung pagkain ng gano'n. Dapat dahan-dahan yung pagkain para hindi tumaas yung acid natin at saka hindi tayo mahirapan. Lalo na pagka yung mga may anxiety guys, minsan nahirapan din yung sa lunok, sa throat natin, sa lalamunan. Minsan may mga kung ano-anong nararamdaman tayo dyan. So kailangan guys, very aware tayo sa pagkain. Kung paano tayo kumain, the way yung pagkain natin, kailangan very aware tayo dyan. Yung wag natin kainin, tsaka yung proper na pagkain natin. Yung pag-inom ng tubig, guys, dagdagan talaga natin kasi lalo na pag may marami kayong mga simptomas ng physical symptoms ng anxiety. Marami guys nakakatulong ang tubig talaga. Maraming tubig. Yung mga balance, yung balancing natin kasi usually may mga hilo kagaya ko. Sa anxiety ko guys, yung hilo ko, mabilis akong mahilo. Pagka kahit na pag na-stress ako gano'n. Tsaka yung atake ng hilo sa akin during the time na nakakaranas talaga ako ng anxiety, mabilis yung hilo ko. So dagdagan natin ng tubig guys. The same thing with pag may vertigo ka, pag meron ka migraine, pananakit ng ulo. Very important ang tubig guys. So yung mga taong umiinom ng alak, napaka halaga yan na iwasan talaga natin. Ako guys, hindi din naman ako umiinom ng alak. Pero yung mga taong mahilig sa alak guys, lalo na sa mga lalaki, umiwas talaga kayo sa ganyan. Lalo na pag nandun kayo sa tip ng anxiety na matinding anxiety. So iwasan natin yan. Yung pagkain mabibilis guys, iwasan ninyo yung pagkain na mabilis. Kasi ako din minsan na mabilis din ako kumain. Lalo na pag may gagawin ako or pag natitense ako, ganyan gusto ko na pumunta sa room. Ganon. Sa mga may GERD guys, may mga pagkain na mas magandang kainin kumpara sa mga dati yung kinakain dati. So, meron kayong mga alternative na mga fruits and vegetables. More on fresh vegetables kayo. And then, wag kayong pag matutulog na guys, wag kayong kumain. Tapos, 2 to 3 hours dapat bago kayo matulog. Kasi, ang taas nun guys, pagka hihiga na tayo tapos meron kang acid, tumataas yan bigla. Kaya, iwas tayo. Maging aware tayo sa paghiga, pagkabusog, tapos yung proper sleep time to yung oras na pagtulog, kailangan chine-check nyo yun guys kasi yung iba napupuyat, yung iba hindi makatulog, naintindihan ko yan kasi dumaan ako dyan. Pero pag alam nyo na naka-adjust na yung sarili ninyo sa pagtulog, kailangan sundin ninyo yung pagtulog ninyo para maganda yung gising nyo sa umaga. Yung mga kinakain ninyo bago matulog guys, iwasan na ninyong kumain or mag-snacks, mag-merienda sa gabi pagka nakakaranas kayo ng mga GERD, acid reflux at heartburn. Kasi ang hirap niyan guys kasi minsan kasi sa anxiety, may mga heart palpitation tayo, may mga mahirap paghinga. Pero pag may acid guys, lalong matindi talaga yung impact na mahirap kang huminga. Kasi tumataas yung acid natin. So pag tumaas yung acid din natin, yung lungs din natin naapektuhan. Kaya be aware sa mga ginagawa at kinakain natin sa pang-araw-araw. So, dati nung wala pang anxiety, hindi tayo ganong aware. Yung mga madalas uminom dyan na mga kalalakihan, lalo na umiwas muna kayo sa mga ganon. So, pag ready na yung katawan nyo later on at pag naintindihan nyo na yung anxiety talaga. And then you can go back into your normal life later on. Recovery, guys, is a lot of work. Hindi siya basta-basta. Pero kahit ako guys, nagsishare ako sa iba, nakakausap ko yung iba na nanonood at nagsusubscribe sa channel ko, nakaka-chat ko sila. Ang daming nararanasan. Ako man din guys, may mga nararanasan pa din ako pero hindi nakamukha noon. Laban lang guys and hindi rin kayo nag-iisa kaya isipin niyo na yung mga nakakaintindi sa inyo, yung mga taong kagaya namin na nakakaranas ng mahabang recovery ng anxiety. Kaya wag kayong matakot, wag din kayong mahiya na mag-message or mag-comment sa channel namin or sa channel ko para magkaroon kayo ng ibang mga idea or mga ibang mga tips. Alright? You can always comment on my video para mag-ask ng question or anything. You are
all welcome to ask question. Okay? And I hope makarecover na yung lahat and kumapit lang kayo. I'll see you guys on my next video.